Yan, ito, create new event lang, tapos pangalanan lang natin. Yan, tapos customize settings. Yan, so mapupunta ka sa screen na to. Yan yung mga buttons natin. QR code. Yan. Tapos punta ka lang sa blue button na to. Tapos select screen editor. Yan. So mapupunta ka sa screen na to. So dito ka mag-edit sa part na to. Yan, welcome screen. Yan. Sabihin ito yung welcome screen natin. Once, for example, nag-run na yung photo booth. Sa part na to, dito ka mag-edit. Yan. So ito yung ginagawa ko kasi. Nire-remove ko kasi itong part na to. Itong dalawang to. So ito yung QR code. So ito naman yung photo preview. So lumalabas yung photos dito after mag-take ng picture. So nire-remove ko to kasi may mga clients na after ng picture 1 gusto nilang i-review, mas tumatagal kasi sila doon sa mirror. So kawawa yung mga nakapila. So para i-delete yan, punta ka ng settings. Yan, ito kasi yung design. Yan, settings. Tapos yan, saan na ba yun? Ito, yung browse button, off mo lang. Yan, so nawala na siya. Tapos guess QR, off mo lang din. Yan. Kasi itong choose template, pwede mo siyang i-on. So pag nag-start na kasi yung photo booth, bago mag-take ng picture, pag naka-on to, tapos dalawang template yung nilagay mo, pwede siyang mamili mo na ng template para kung ano yung gusto niya, para yun yung ma-print natin dun sa printer. Kung dalawang template or tatlong template yung gagawin mo, pwede mo siyang i-on para makapili sila. Pero kung i-off mo, kung ano yung default template na nilagay mo, yun lang yung mapiprint niya. So ayun, so balik tayo sa design. Yan. So pwede natin i-change yung mga color ng mga button. Example ito, i-change ko. Pwede ko siyang palitan ng mga itong kulay. Depende sa inyo, edit nyo na lang. Ito. Yan. So pwede nyo rin palitan yung image na ito. Magda-download lang kayo sa internet. Yung font, yan. Pwede nyo palitan yung size. Yan. Ganun siya. Yan. Pwede mo rin move kung saan mong gustong part nilagay. Ayan. So ganun siya. So actually konti lang tong part na to eh. Ayan. So madali lang siya yung settings. Pwede mo siyang paigutin, depende sa'yo. Next. For example, okay na kayo dyan. Punta tayo sa next. Capture screen. So, capture screen, ito naman yung part na magte-take na siya ng picture. So, pwede ka mag-show live preview. Yan, on, off. Yung live preview, ito yung nakikita ng camera. Lumalabas siya dito bago siya mag-take ng picture. Yan. Yan. Crop live view. Ito naman yung pag naka-off, pati dito may image yung nakikita ng camera. Itong sa mga black part na to. Pero pag naka-on siya, naka-crop na siya. Itong part lang na to. Ito.
So, dito naman sa live rotation view, kung gawin natin 90 degrees always. Kasi yung camera setup natin doon, ganun yung camera. So, pag nag-preview siya, pag hindi naka 90 degrees, ang preview niya naka-side. So, para nakaganyan ang lalabas. Pero pag 90 degrees mo siya, so, mamamatch na yung paano mo sinet up yung camera. So, ganun. Ito, auto trigger camera. Kahit hindi nyo nagalawin to. Yan. Flash screen white. Pag nag-take siya ng picture, magpo-flash ng white to. Yan. Cancel button. Yung X part dito. Yan. On off. Pwede mo siyang i-on off. Countdown color. Pwede mo i-change yung itong number 2 tas bilog. Palitan ng color yan. Yan. Tas ito, mga photo thumbnail to sa baba. Yan. Pwede mo siyang i-on off. Tsaka pwede mo siyang ilagay kung saan mo siya gusto. Pwedeng left. Pwedeng right. Yan. So ito hindi ko na ginalaw to. Say cheese image. So hindi ko pa alam kung paano to. Next. Sharing screen. Ayan. Ito naman yung pag natapos na mag-take ng picture. Itong sa pinakadulong part na to. So dito mo na pwedeng i-print yung photo. Pwede mong i-scan yung QR para ma-send ng boot natin yung software na photo through diretso sa phone mo. Share sa Twitter, SMS, yan, sa email, pwede din. Yan. So, pero sa ginawa ko kasi, isa lang yung iniwan ko, itong print button lang. Ito, ni-remove ko to. Itong mga to. Dinilit ko to. Ito ka lang ulit sa settings. Yan, off mo lang yan. Pwede mo silang i-off. Yan. Ito lang, iniwan ko. Pwede mo rin change yung mga color niyan. Kayo na lang po bahala mag-setup kung anong gusto nyo. Kung paano setup ang gusto nyo. Yan, bago nyo baguhin yung font. Ito, pwede nyo itong i-remove. Yan. Yan. So, ganun lang siya. Doon pa lang tayo sa screen editor. So, yung tatlong part na yan. Welcome screen, capture screen, tsaka sharing screen. Okay guys, tapos na tayo sa welcome screen, capture screen, sharing screen sa part ng screen editor. So, next naman, ito naman yung print layout. So, dito na tayo magsisetup ng template. So dito meron na siyang default na template. Yan. Pero i-delete ko to kasi gagawa tayo ng panibago yung template na gusto natin. So, delete ko lang yan. Ay, talo ko. Yan, delete ko lang. Delete ko lang siya. Manual ko na lang. Ayan. So, ayan. So, ito yung dito tayo maglalagay ng template. So, for example, meron na tayong nagawang template sa Canva. So, ilalagay na natin siya dito. So, ito yung way kung paano ko siya nilalapat or nilalagay dito. So, ginagawa ko, for example, yung sa USB ko, may nagawa na akong template doon. So, punta lang ako sa image. Ito yung USB ko. Ayan, for example, ito.
Ito yung template ko. Open ko lang yan. So, ayan, lalabas siya dyan. So, make sure lang po na yung template natin is na-download natin ng no background. Ayan. Para ito siya maiwan. So, no background download to. Kasi pag may background kasi, pag nilapat natin to, itong part na to, white siya. So, ang mangyayari, pag naglagay tayo ng photos, hindi mo siya makikita kasi ang mapiprint niya yung white background na galing din sa template natin. So ayan, so example, ganyan yung setup ko. Next step dyan is maglalagay ako ng photo from boot. So ito yung capture 1. So, ibig sabihin yung photo from boot, ito yung may number yan, 1. So, ito yung picture 1. Ba dun sa template natin, pag nagpi-picture shot, ito yung first shot, second shot, third shot, fourth shot. So, ito yung first shot. So, ginagawa ko, once na naglagay na ako ng shot na yan, i-match ko lang siya dun sa border ko. Yan. Example, yan. So, make sure lang na sa overlaying, sa layers niya, laging nasa unahang part yung pinaka-template natin. Kailangan nasa likod lagi itong mga photos natin. Yan. Para umilalim yung photo. Tapos, syempre, pag nalagay na natin lahat to, try nyo lang mag-print ng picture. Tapos, check nyo kung may mga overlaps dun sa border natin. Ayan. Pero ang discard dyan, for example yan, nalapat ko na. So, para hindi ako mag-resize na mag-resize, click mo lang yan, tapos duplicate mo lang. Ayan. So, ayan, lagay ko lang ulit dito. Ayan. Tapos, duplicate lang ulit. Lagay natin ulit yung dito. Tapos mag-duplicate ulit tayo isa. Ayan, tapos lagay natin naman dito. Mas match lang natin. So napansin nyo, diba pag hindi natin siya nilagay sa likod, ang mangyayari, ito yung mukha ng bata, matatakpan yan sa print. Tatakpan siya. So, kailangan, ang gagawin natin, kaya sinabi ko kanina, na kailangan itong template natin, lagi siyang nasa harapan dapat, yung pinaka-layer niya. Kasi itong mga photos na ito, dapat nasa likod siya. So, move mo lang siya from the top. Yan. Yan. So, ayan na. Nakita natin. Ayan na. Lumabas na yung mukha ng bata. Ayan. So, ayan. So, huwag niyong kakalimutan din, once na na-arrange niyo na, yung mga number 1 na yan, papalitan niyo siya ng 2, 3, and 4. Kasi pag hindi natin napalitan yan, pag nag-take yung first shot, same image lang to sa unang take. Lahat to. Magiging same image. Kasi lahat sila number 1. So, hindi mo na makikita yung number 2, number 3, number 4. So, para baguhin yan, click mo lang tong part na to, or dito, pwede ka mag-click dito. Click mo to, tapos change mo dito. Yan yung photo. Yan yung photo number 2. Ay, sorry. Ito pala. Yan, dapat ito yung photo number 2. Ito, photo number 3. Ito yung photo number 4. Ayan. Para sa first shot, doon mapupunta sa 1. Second shot, sa 2. So on and so forth po. So, ayan na. So, nakagawa na tayo ng template natin. Tapos,
Ayan yung ano ko yan yung way ko ng kung paano ako mag-set up ng template. Pero kayo, kung may ma-discover kayo yung other way, o may diskarte pa kayo na baka mas madali, ayan, kayo na pong bahala doon. So, itong sinishare ko po sa inyo, ito lang yung way ko. So, sigurado ko hindi pa to yung 100% na or yung pinaka-perfect na way para kung paano ka mag-setup, mag-edit ng template. For sure, marami pang way. Mas maganda, mas madali. So, ito lang yung way ko. Ito lang yung napag-aralan ko. Kasi, self-study lang ako dito eh. Ayan. So, ayan na. So, once nakagawa natin yung template, gawin natin, save as nyo lang po natin. Ayan. So, once na-save na yan, lalabas na po yun dito. Ayan. Ayan na siya. Ito na po yun. Ito yung mga template na ginawa ko dati. So, hindi ko na lang po i-delete yan. Ayan. So, yun. So, dito, sa side na to, ito may mga other settings pa dyan. Ayan, pwede nyo pong i-explore yan kung paano yung mas gusto nyo gawin dun sa template natin. Dito po natin makikita. Pero sa part ko kasi, hindi ko na to in-explore. So, akin lang kasi, yung mindset ko kasi dati, yung parang makagawa lang ako ng template. So, yung template na yan, once na mag-take siya ng picture, yan yung template na mismo. So, next, general settings. Wait lang, check ko lang kung may mga binago ako dito. Ayan, alam ko wala na akong ginalaw dito eh. So, yun na yung lahat. Assist na yan. Yung security pin, 4 zeros lang yung code na ito. 4 zeros. Mamaya, explain ko kung para saan to yung security pin na to. Ayan. So, next, capture settings. Ayan, dito tayo sa capture settings. Ayan, nakita natin yan dito. Dito pa lang tayo sa capture settings. Mga pinagdaan natin kanina, dito pa lang yan. Dito pa lang tayo sa capture settings. Pero kasi dito sa mga option na to, importante matapos mo lang hanggang virtual attendant. Kahit ito, kahit di nyo nagalawin to. Itong mga part na to. Ayan, tsaka to. So, ayan. Capture settings. Ayan. Dito ka mag-settings kung paano yung gagawin ni photo booth once na nag-start na siya ng session. So, ayan. Ayan. For example, nag clinic na natin yung button dun sa pag-start natin na mag-take na siya ng picture. So, before siya mag-take ng photo 1, ayan. Pwede mo i-set up yung kung ilang seconds bago siya mag-trigger, yung kumuha na siya ng shots. So, dito, nag-set up ako ng 5 seconds. So, kayo na lang din po bahala magbago dyan kung ilang seconds yung mas prefer. So, yung mas matagal o mas mabilis, yan. Set up nyo lang dyan. So, yun yung photo 1. So, dun sa photo 2, ito yung other photos. After nyo mag-take ng first photo, pwede rin nyo set up kung gano'n siya katagal. Yan. Kayo na po bahala. Yan. So, ito hindi ko na ito ginalaw. Kasi, tawag dito. So, hindi ko naman ito nagagamit usually sa event. Tsaka hindi ko siya... Kayo, mag-additional features kasi ng software natin at tsaka ng unit. Yung pwede kang GIF. Yan, tsaka mag-boomerang doon, magre-record ng video. So, kaya hindi ko siya ginamit kasi ang discarte ko kasi ayoko ng yung, kuwari ako yung magpapapicture tapos ang dami ko pang gagawin sa photo booth. Gusto ko pang mag-GIF, gusto ko pang mag-boomerang. Kawawa yung mga next na gusto magpa-picture. So, most likely hindi kasi makikater lahat ng gusto magpa-picture. Kung yung isang client pa lang, matagal na siya sa mirror. So, hindi ko na siya prioritize. Tinago ko na lang to. Ito mga button na to. Minsan, niremove ko tong iba. Yan, dun sa setup ko. So, usually, ito lang iniiwan ko. Pero, kung gusto niyo gamitin yan, magandaan naman dyan. Ayan, additional feature siya.
So, yan. For example, napag-setup na kayo dito. Ito naman tayo sa camera settings. Yan. So, yan. Sinetup ko na yan. Yan. Preset ko na yan. So, pwede nyo lang hindi galawin yan. Pero kung gusto nyo pang i-explore, kayo po yung bahala. Yan. So, dito kasi, dito ka magsisetup kung paano yung magiging outcome ng photo. Kung gaano siya kalinaw, gaano siya kaliwanag, gaano kadilim. Yung magiging outcome dun sa mapiprint natin o yung makukuha ng camera natin. So, pero yan yung preset ko. Diyan ako, ibig sabihin yung settings na yan, diyan ako mas na-satisfied. Kung gusto nyo galawin, pwede naman. Next, virtual attendant. Ito na yung virtual attendant. Ito na yung mag-set up na tayo ng team ng event natin or yung magiging display ng photo booth natin once na nag-ooperate na siya. So, itong start screen, ito yung pinakaunang-unang part na makikita sa screen ng photo booth natin before sila mag-start. So, maglalagay lang ako. For example, ito mag-choose ako. Choose ako ng welcome screen ko. So, ito yung mga file ko na nilagay sa unit. Mga preset na ako dyan. Pero pwede rin kayo magdagdag dyan. Ayan yung mga add media. Pwede kasi kayo mag-create sa Canva ng mga ganong video, MP4. Tapos pwede nyo siyang ilagay dito through USB. Yan. Add media. So, isasampulan ko lang kayo ng meron dito sa unit na mismo. For example, ito. Ito yung sa dating event ko. Ito yung ginawa ko dati. So, click mo lang yan, tapos choose mo lang. Mamaya, ito yan. Pwede mo naman siyang i-preview. Ito yan sa pinaka-umpisang part na yan. Yan yung ginawa ko. Yan yung sa pinaka-unang part. Yung default screen niya. So, once i-touch nila yan, yun, mag-i-start na. I-operate na nila or ikaw yung mag-ooperate. Yan. Yan yung tinatawag na welcome screen. Start screen. Next, yung countdown video. Pwede ka maglagay, pwede ring hindi. So, for example, ito yung, nag-clinic nila yung photo na button. Tapos magti-take na si unit ng first shot. May countdown yan. 5, 4, 3. Depende dun sa video na ilalagay mo ha. For example, kung ganong video lang ilalagay mo, yung 5, 4, 3, 2. Lalabas mo na yung video na yon. Tapos after ng video na yon, magti-take na siya ng shot. So, dito meron akong sample. Silipin ko lang. Hanapin ko lang ha. So, dito. Hindi rin to. Ayan yung countdown video ko. So, pwede ko siyang ilagay. Tapos after nung mag-load nung video na yon, ayan, take na siya ng shot. So, ayan, may countdown video na ako. Itong select in effect, nag-appear lang to dun sa pwede siyang lumabas kung maglalagay ka ng MP4 file o MP3 file kung inon mo yung option na select in effect. Pero kasi ako, ino-off ko yan kasi yung purpose niya yung select in effect. Kasi after nila mag-take ng picture, pwede mong i-customize yung photo mo. Pwede mo lagyan ng mga stickers, pwede mong baguhin yung mga filters. So, mas tumatagal, gaya nga ng sabi ko kanina. Pero kung gusto niyo po siyang i-on, pwede po siya. So, kasi diskarte ko, hindi ko na siya nilalagay kasi yun nga, ang purpose is ayokong tumagal yung client na magpa-picture dun sa unit. Kasi ako na mas nakakapagod din sa part mo kung ito yung nag-a-assess ng unit. Tsaka mas tumatagal.
Yun, so niremove ko yan. Pero kung gusto mo lagyan, pwede. Pero ako kasi hindi ko na nilagyan talaga. Before signature, ito rin option din to sa pinakadulong part. Pwede nilang i-signature yung picture na nakuha. So, para magsisignature sila dyan sa screen, ganyan. So, hindi na rin ako maglalagay niyan. So, dito, before countdown, pwede kang maglagay ng mga ito sound, MP3 kasi ito yung sounds eh. So, get ready bago mag-take ng shots. Yan, tapos smile, yan. Pwede ka maglagay ng mga ganong sounds. Tapos video, pwede din. After capture, pwede ka rin maglagay. For example, ito maglalagay ako ng after capture. Mag-check ako ng yan. For example, pwede ko ito yung set up as after capture. And that was awesome. For example, nakatapos nyo na yung 4 shots. Sa pinakadulong part, yung after capture nyo ng 4 na shots, lalabas na tong video na to pag nilagay natin. Ayan. Kayo na lang din bahala kung paano yung setup nyo ng after capture or before countdown, yung mga ganon. So, ito may mga ginawa na ako dito. Yun, pwede rin to after capture. So, yan, pwede rin yan after capture. Yan, before taking shots, yan, before capture naman yan. Yan. Importante kasi dito para hindi ka malito. Pag gumawa ka ng file, yung label ng file, dapat yung mare-recognize mo agad siya kung para saan siya. Yan, gaya ng ginawa ko ito. Before capture. Before capture 2. So, after capture, yan. Yan. Importante yung labeling ng file para hindi ka malito kung magsisetup ka ng ganito yung virtual assistant. So guys, ayan, nag-setup na ako ng example lang to, medyo magulo lang tong outcome mamaya. So nag-setup na ako ng during processing video, after processing, yung end session, yung after capture, yan. So next is yung sinasabi ko kanina, yung effect and stickers. Yan, pwede ka maglagay ng beauty filters, yan, post-processing, stickers, watermarks. So, enough ko lahat yan kasi yung purpose ko lang naman kung bakit ko enough yan. Kasi ayaw ko magpatagal sila sa mirror boot, yung isang magpapapicture. So, yun lang naman purpose ko. Pero kung gusto nyo yun, i-add sa option yan, pwede. Green screen, ito hindi ko na ito in-explore. Hindi ko pa na-try. Pero based sa mga nakita ko, pwede kasi mag-setup ng green screen na backdrop. Tama ba ako? Hindi. Ayan, on green screen. Hindi ko sure kung paano to eh. Pero pasensya lang kayo guys. Baka sa inyo kayo na lang po bahala kung paano to pag-aralan. Ayan. Ito mga part na to, survey, disclaimer. Ayan, mga sharing option. Ayan, yung kanina sa email, Twitter, SMS, Facebook page, enough ko lahat yan. For the sake of hindi sila tumagal sa photo boot. Setup. Ayan. So, preset na to. So, wag nyo na lang po galawin. Pero yung tinuro ko last time na mag-picture ka ng 2 strip, yung maliit na pahaba. So, bago ka mag-take ka ng ganong picture, dito mo siya i-configure. Punta ka dito sa configure printer. Tapos, preference. Ito ba? Ayan, preferences. Ayan, tapos papers.
Ayan. Nandito lahat ng option kung paano print ng photos yung gusto niya. Usually, yung pinaka-default ito. Ito yung default 6x, ito yung default 6x4. Ayan. Tapos 6x4 yung split. Ito yun, yung dalawa. Yung 6x4 yung nahati niya sa gitna. Ayan. Para yung picture natin pag ganun. Pero syempre, dapat yung template mo, tugma din doon pag kinat niya. Yung gawa mo ng template. Okay. Pause ko lang to. So, dito siya. So, yun. Tuloy natin yung lunch event. Ito na yung ginawa kong setup. So, check natin. So, yan. Check na natin guys kung paano yung ginawa natin. Yan. Yan yung virtual assistant na sinetup natin. Yan, countdown video. Yan. Yan, yung virtual assistant. Kung paano natin sinetup. Yan yun. Yan. So, ganun lang. Yan. Medyo hindi lang perfect yung template natin. So, kailangan dito bago natin i-launch, double check po lahat. Yan. So, medyo pangit lang yung naging setup natin. Pero, example lang naman yun. Yan. So, yun guys. Ganun lang. Thank you. Pasensyahan niyo na.